ang kalusugan. At ngayon kasama natin yung unforgettable na si Miss Ami. Doc? Austria ba? Doc, hi. Good morning. Ami Perez. Ami Perez pala. Ano nangyari naman sa'yo? Pinag-uusapan natin dito poor memory. Ang ganda-ganda. Nandito pa naman tayo sa Taal Vista Lodge. Pagkatapos, hindi mo maalala kung anong apelyido ko. Bakit ka ganyan? Ewan ko ba, Muntik bakit na tuloy kitang matawag na Gary Lising Ay, nako. Ay, hindi pala. Anyway. Pero teka muna. Bakit na ba alam mo, mahirap yan Bakit mo naman nasabing unforgettable ang episode natin ngayong umaga? Well, kasi maraming nanonood sa atin na ang problema nila memorya. At ngayong araw, pag-uusapan natin, ano ba mga dahilan bakit nagkakaroon ng memory loss? Yung sinasabi nila, nako, may Alzheimer's na yata ako. At ito pa yung common. Doc, totoo ba yun na pag nagkaroon na ako ng anesthesia dahil nanganak ako, na CS, ngayon nagiging makalimutin ako, may kinalaman ba yun sa anesthesia? So pag-uusapan natin lahat yan. Totoo ba na pag tumatanda, kailangan magkaroon ng Alzheimer? Ano ba yung dementia? Magkaiba yung dementia. Ang una, Alzheimer, dementia, then yung tinatawag na amnesia. Naku, kaya naman po, welcome po sa inyong lahat sa Kalusugan TV at sa aming pong pagbabalik, pag-uusapan natin lahat yan. Kaya isulat nyo na ang sasabihin ni Doc para hindi nyo makalimutan at magbabalik po ang KTV. May gamot sa So, pag poor memory sa Tagalog, ang ibig sabihin niya natin yung medyo malilimutin. Sa mga mas bata naman na populasyon, maraming pwedeng maging dahilan, no? Isang common yung sobrang pagiging under stress, no? Marami tayong iniisip, tapos nagkakaroon tayo ng pagiging forgetful, no? Minsan, pwede rin dahil sa mga gamot na iniinom. Minsan, nangyayari rin sobrang Welcome back! Kayo po ay nanonood ng Kalusugan TV at pinagkukwentuhan namin ni Doc G ngayong umaga ay ang poor memory. Doc, ano ba yan? Marami palang klase yan. Alam mo, pag pinag-usapan ng memory, maraming klase. Meron tayong tinatawag na short-term memory, recent memory, at long-term memory. Pag sinabing short-term memory, for example, tinignan mo yung phone book mo, may tatawagan kang friend mo, binasa mo, nakuha mo yung number, na-dial mo, after mga 5 minutes, ano yung number, di mo maalala. Short-term ang tawag doon. Yun pala ang short-term memory. Short-term. Ngayon, yung pag sinabi naman natin recent memory, like for example, ano yung kinain mo kaninang almusal? Kahapon, anong suot mong damit? Yan yung mga recent, yung nangyari sa'yo ngayon araw o kaya kahapon lang. Pero pag sinabing long-term, naalala mo yung childhood days mo, saan ka graduate, ano yung suot mo nung time ng graduation mo nung high school, college, yan mga ganon. So parang yung long-term memory, kunyari kung ano yung mga paborito mong laro nung bata ka pa. Tama. Parang ganon. Mga kaibigan mo, saan ka madalas pumunta, anong napanood mo sine nung bata ka, na naalala mo kasama mo yung parents mo. Na hindi mo Yan yung talaga mga yun. makalimutan. Tama. Ngayon, ang daming dahilan kung bakit nawawala ng memorya ang isang tao. Una-una, pag-usapan lang natin yung memorya na humihina. Nalaman na pagdating ng 35 years old, lahat ng tao, babae o lalaki, at the age of 35, doon nag-umpisa na humihina ang memorya. Naku, buti na lang, 21 pa lang ako. Hindi pa ako... In showbiz, o ano ba yan? 21 years in showbiz? Hindi ko na matandaan, Doc. Yun. So, Sige. meron tayong tinatawag na, for example, Doc, bakit nagkaroon ng mahinang memorya? At the age of 35, humihina na ang ating pag-absorb sa mga nutrients. So, may kinalaman sa stomach. Ang layo, no? Biro mo, pinag-uusapan ng memorya, pero may kinalaman pala sa stomach. For example, Bakit? at the age of 35, humihina ang metabolism. Ang absorption ng ating mga kinakain, yung mga sustansya sa pagkain, humihina, bumabagal. Ang memory, kailangan natin ng magandang blood flow, sapat na oxygen, sapat na mga nutrients sa mga kinakain natin. Kaya may mga vitamins na importante rin sa memorya. So, pwedeng may kinalaman to, bata pa, hindi nabigyan ng sapat na sustansya yung bata, hindi nabigyan ng tamang mga bitamina, at maaring pagtanda, sa edad pa lang na 35, 40, humihina ng memorya. But may mga kaso naman, sa pagtanda naman, yung mga tinatawag na senile dementia. Ibig sabihin naman nun, pag at dating mong edad 60, 65 pataas, lalo na pag 80 pataas,
sa ayaw sa gusto, nagkakaroon ng pagkipot ng mga ugat sa ating brain, sa Bakit utak. naman nangyayari yun, Dok? Well, unang-una, ang pagtanda lang ay isang masasabing proseso na ang ugat natin na dating kasing laki ng piso, nagiging parang 25 na lang ang sukat. Ang tawag dyan atherosclerosis o pagkipot ng ugat. Nasabayan pa ng may high blood ka, nasabayan na mataas ang kolesterol mo, so nagbabara ang ugat. Nagkakaroon ka ng pagtaas ng presyon na pwedeng humantong sa tinatawag na stroke. At once na nagkaroon ng stroke, magkakaroon ka ng disruption sa brain flow, sa blood flow sa brain. At doon nagkakaroon na ng paghina ng inyong memorya. Ngayon, meron tayong tinatawag na Alzheimer. Yung Alzheimer's naman, natuklasan to noong 1905 ng isang scientist, German scientist, ang pangalan Dr. Alzheimer. Kaya pinangalang Alzheimer. Kaya pinangalan sa kanya. Meron siyang naging pasyente na namatay na lang na hindi nila malaman kung anong dahilan. At nung na-autopsy itong pasyenteng to, nakita na may mga bungkos na tinatawag na fiber sa kanyang brain, tangle of fibers, na pinangalan niyang Alzheimer's disease. At itong mga taong to, number one, pwedeng family history, nagkakaroon sila ng gano'n na hindi maipaliwanag. Pwedeng pagtanda. So pagtanda, pwedeng magkaroon din ng gano'n. But hindi naman lahat ng tumatanda magkakaroon ng Alzheimer. Pwedeng genetic. Nalaman na merong mga lahi-lahi na nagkakaroon sila ng tinatawag na apolipoprotein E sa kanyang brain. Isang protina na tumutubo na nagbibigay ng unti-unting paghina ng kanyang memorya. Then, meron tayong mga tinatawag na iba pang problema, like for example, umiinom ng alak. Oo. Pero teka muna, Dok, tanungin ko lang, meron bang early na parang pwede ma-detect kung Tama. ikaw ay posibleng magkaroon ng Alzheimer's disease? Okay. Ang Alzheimer ay slowly progressive. Na isang uri ng sakit na dahan-dahan-dahan. Hindi naman na natutulog ka pagising mo, hindi mo na maalala kung ano yung pangalan ng asawa mo. Well, may mga tao naman talaga na hindi maalala yung pangalan ng asawa, kagaya si Direk, di ba? So may mga ganon. Hindi, yun naman ay talagang sinasadya naman niya. yun, no? Oo. Pero may mga tao na nagkaroon ng ganitong problema, gradual. Nag-umpisa yan na naiiwan-iwan yung susi, hindi alam saan nalagay. Oo. Susunod dyan, pag tinanong mo, saan ka nakatira? Dyan, sa may sa may Sampaloc, pero hindi ko maalala. Parang gano'n, no? Then, gradual, pahina ng pahina. Ang problema, once na nagkaroon ka ng Alzheimer, isang uri ito ng dementia. Pag sinabing dementia, slowly progressive deterioration ng kanyang thinking, memory, attitude, judgment, at marami pang iba. So, hindi lang memorya. Pwedeng yung dati niyang ginagawa. Halimbawa, kung umihi tayo, pupunta tayo sa CR. Pag meron ka ng mga dementia, Alzheimer, umiihi ka na sa isang tabi, na akala mo, pwede naman umihi dyan, pwede dumumi, pwede umihi. Ganun pala kagrabe yun. Ganon. So, ang nangyayari, hindi lang nagkakaroon ng problema sa memorya. Nagkakaroon ka ng lack ng judgment na tinatawag. Yung intelligence mo, bumababa. Pati yung mga ordinary 1+1, hindi mo na masagot. At marami pang iba. Dok, nabanggit mo yung tungkol sa pag-inom ng alkohol. May kinalaman ba ito para ang isang tao medyo magkulang sa memorya? Tama. Yung pag-inom ng alcohol, number one, lahat ng nakikinig o nanonood sa atin ngayon, no, na alcoholic, pagpalagay natin yung talagang tomador, mapapansin nila, pagising nila sa umaga, nagkakaroon sila ng mga pamamanhid, nangangapal, ang mga palad at talampakan, pati mukha, minsan tenga. Parang manas. Parang gano'n manas. yun. Ang dahilan dyan kung bakit nagkakaroon ng ganyan at bakit nagkakaroon ng hangover, dahil pag uminom ka ng alak, bumababa yung vitamin B. Particularly yung vitamin B12. So, kailangan umiinom palagi ng mga supplement na gano'n, na vitamin B, Pwede. vitamin B12. Pero hindi gano'n. ng solusyon. Ang solusyon, wag uminom. Huwag uminom. Yun ang lang. pinakasolusyon. Oo. So, pag uminom ka ng maraming alak, ang reaction dyan, bumababa yung vitamin B, kaya may hangover ka. Yun ang dahilan kung bakit nahihilo, nasusuka, nangangapal, sumasakit ang sikmura. All of this yung may kinalaman sa pagbaba ng vitamin B12. Particularly B12. Itong B12 na to, importante ito sa neurologic development. So may kinalaman yan sa memory, paningin, pangamoy, panlasa, lahat na may kinalaman sa nerves. So once na mababa ang vitamin B12, memory ang isa sa pwedeng maapektuhan. Yung pala yun. Dok, tanong ko naman, paano naman daw yung iba na masyadong emotional o may emotional problems? Ito ba, Teka nagiging muna. dahilan din ng pagkakaroon ng poor memory? Yan bang tinatanong mo, yung iba o ikaw? Kasama na rin ako doon. Sige. Pag poor ang memory naman natin na may kinalaman sa emotion. For example, pag ang isang tao may problema, emotional stress,
both physical and mental stress, di ba ayaw mong nakipaghalubilo? Depressed ka, nandun ka sa kwarto, nagmumukmuk ka doon, taong grasa na palagi ko naririnig sa'yo. Oo, nako. Di ba? oo. Tapos, andyan na yung wala ka ng pakialam sa ibang tao, wala ka ng pakialam kung maligo o hindi. Unfortunately, pag meron kang ganitong attitude, wala kang interest. Pag wala kang interest, for example, kami mga lalaki, halimbawa, wag na lang ako, si Direk na lang, for example. Si Direk, pag may nakita magandang babae yan, hingin niya yung cellphone number. Isang banggit lang ng babae, kuha niya. Aba, Hindi na kailangang ulitin. abang ganun. Pero pag hindi ka interesado, maski nabanggitin ng 10 beses, hindi mo makukuha. Ibig ko sabihin, ang pinopoint ko lang dito, dapat, when we talk about memory, meron tayong interest na matuto. Interest na malaman. Eh, ito may mga tao na sabi, poor memory, hindi kita maalala ng pangalan mo. Yung pala, hindi ka interesado sa tao. Ay nako, Dok, paano naman yung mga kunyari yung sinasabi nilang nanganak, tapos yung anesthesia, marami na na-injection. Minsan, ayan, nangyayari yan sa akin. Pag may nagtanong sa akin na, oh, Ami, natatandaan mo pa ba ako? Ako talaga sinasabi ko, Dok, palagi, sandali, saang parte ka ba ng buhay ko nakilala? Kasi sa dami ng taong nakilala ko, hindi ko na matandaan. O kaya naman ginagawa ko, pagka hindi ko na talaga maalala, dahil nga ang dinadahilan ko, dahil marami ng anesthesiang na-inject sa akin noon, dahil ako'y nanganak, na-operahan at lahat, sinasabi ko na lang kagad una, hello, ako po si Ami Perez, kayo po si, yan, ang Inuunahan style mo ko. na. Okay. Dapat alam mo na yan, Dok, kasi dapat showbiz ka na rin ngayon Hindi, basta pag tito and tita lang tawag mo. Ganun Ganon. lang. Basta, yun ang turo sa akin. Basta pag Wag. tito, tita. Ganon. Lahat sila tito, tita. Para... Pero hindi, totoo muna ba yun, Hindi. yung sa anesthesia? Okay, pagdating sa anesthesia, palagi, no, pag may pumunta sa klinikong babaeng ang complaint mahinang memorya, ang palagi sinasabi, kasi Doc, nalagyan ako ng anesthesia noon eh. Hindi totoo yan. Kasi ang anesthesia, meron yung certain period lang na nasa loob ng katawan mo. Halimbawa, nagpabunot ka ng ngipin. Di ba linagyan ang anesthesia? Sa loob na 1 oras, nararamdaman mo na yung kirot. Ibig Oo. sabihin na absorb na yun, wala na sa Nawala katawan mo. na. At hindi magbibigay ng permanent damage yan sa mga nerve, maski na matamaan mo pa yung nerve. Kasi ang reason talaga ng mga tao na nalagyan ako anesthesia, pinatulog ako, kaya hindi ko na maalala. Eh kung gano'n, mas maganda sa mga babae may problema sa asawa, magpa-anesthesia. Di Para wala na makalimutan. lang maalala. Tama, tama. Naku mga kaibigan, kita nyo naman ang ganda ng kwentuhan natin ngayong umaga dito sa Kalusugan TV. Sa aming pong pagbabalik, magbibigay si Doc ng mga ilang tips para hindi mawala ang inyong memory. Magbabalik po kami. Na bago kang ulo, na aksidente, nagkaroon ng amnesia, di ba? So, problema rin yan sa memory. Kahit na anong age group, pwedeng magkaroon ng ganong problema sa memorya. Sa ganito, natawag dito traumatic brain injury, na sandali lang at nagiging okay na rin. Pero may mga ibang uri ng problema sa memorya na nagtatagal, no? At nagiging permanente. Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV. Magandang umaga po. Doc, sa tingin mo ba ay may pag-asa pa ang mga makakalimutin kagaya namin? Actually, may mga tips na pwede ma-enhance ang memorya. At panoodin niyo po ito. Well, ang gawin niyo po, 30 minutes a day, maglakad-lakad po kayo o increase yung physical activities niyo. Mahalaga po yan para ma-improve ang circulation sa buong katawan, hindi lang sa brain. Pwede rin po kayo na 30 minutes na magkaroon ng social activity. Well, andyan, pwede chika-chika, kwentuhan with friends. Wag naman magmadyong, baka mamaya may stress din yan, masama rin po yun, no? Then, 30 minutes na, kumbaga, nagpa-practice ka ng mga word games, no? For example, pwede magkaibigan kayo. Nag-uusap kayo, magbabanggit ako ng 3 numero. Banggitin mo kagad, ha? For example, 35, 45, 60. So, sasabihin mo, 35, 45, 60. Ganun lang yan, no? Paramihan ng hanggang kaya mo 10 numero na babanggitin nyo na tingnan mo kung kaya mong ma-recognize. Then, andyan yung pag-iwas sa pag-inom ng alak. Dapat yung, kung alam nyo humihina ng memorya nyo, meron kayong mga, alam nyo na, kumukopya kayo, no? Nag-note down kayo, may calendar na sinusulat yung mga activities. Ang masama dyan, yung mga birthday, dapat hindi nyo nakakalimutan, lalo yung mga birthday ng mahal nyo sa buhay. Then, importante yung mga memory aids. Halimbawa, may pinakilala sa iyong kaibigan, ang pangalan niya, Patty. So, para madali mo siya maalala, ang gagawin nyo, Patty, ano bang pwede mong parang palatandaan? Nakita mo mukhang patpatin. Di,
aba, ito si Pati, patpatin. So, madali mo maalala. So, mahalaga yan. At remember, pag wala kayong ginagawang mental activities, yan ang mga dahilan para lalo humila ang inyong memorya. Importante yung mga counseling, no? Nagpapa-counseling kayo, importante may nakakausap kayo. Sa umpisa pa lang na nakita nyong may panghihina ng memorya nyo, dapat meron kayong mga doktor na linalapitan na pwede kayong bigyan ng mga payo. Mga dietary supplement, ang kilalang-kilala dyan, yung ginkgo biloba. At marami ng pag-aaral. May mga pag-aaral na ang ginkgo biloba ay tumutulong na ma-enhance ang memorya dahil ini-improve nito ang blood flow. Yung vitamin B12 na aking nabanggit o yung mga kadalasan na bibili natin mga vitamin B complex ay pwede na rin yan na makatulong sa isang banda. So, lahat po yan ay mahalaga, but ang pinakamahalaga sa lahat ay dapat huwag kayong matakot na humihina ang memorya. Dapat sa una pa lang na nalaman nyo, pumunta na agad kayo sa doktor para makita kayo ng eskala. Doc, parang sa dami nung nabanggit mo, parang nakalimutan ko na ata ah. Yan, hindi mo kasi naman sinusulat eh. Sulat mo lahat ng mga sinabi ko. O sige, susulat ko. Alam niyo po, sa aming pagbabalik, pagkukwentuhan naman natin ang mga special memories ni Doc G sa mga pasyente niya. Magbabalik po ang KTV. Iba ginagamit nila mnemonics, no? Yung mga mnemonic device. Yung kailangan nilang ilagay sa memorya nila, ina-attach nila sa isang bagay na mas madaling maalala, di ba? So, kunyari, imbis na salita yung minememorize mo, isipin mo, mag-isip ka ng isang common o nakakatuwang picture or idea na pwede mong i-attach dun sa word na minememorize mo. Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at narito na po ang paborito ninyong portion. Ang itanong mo kay Doc, libre ang sagot. Libre na naman. Dok, totoo po bang kapag nalunok ang buto ng pakwan o bayabas, ay tutubo ito sa loob ng katawan? Kung meron bang paso sa loob ng katawan mo, pag yan ay linunok mo, baka tumubo nga yan at lalabas sa ilong o kaya sa tenga. Pero ang totoo, wala namang masama kung paminsan-minsan nakalunok kayo ng buto ng pakwan, buto ng bayabas, huwag lang buto ng durian, napakalaki nun. Pero may mga pag-aaral din na pag itong mga ito ay nagbara doon sa inyong bituka. Kasi ang bituka ng tao may mga tinatawag yan na villi, no? Ibig sabihin para may opening. Once na pumasok yan dyan, pwede mag-cause yan ng obstruction. At mula doon sa obstruction na tinatawag na intestinal obstruction, pwede magmula ang infeksyon. Ganyan ang pwede mangyari sa mga taong may appendicitis. Dok, nakukuha po ba sa pag-upo sa inodoro ang STD? Well, ang pag-upo sa inodoro, hindi naman pwede magbigay ng STD, no? Kasi yung STD, ibig sabihin, sexually transmitted disease. So, pwedeng sexual ang dahilan. Ngayon, sa pag-upo sa inodoro, ang pwede kang magkaroon ng mga problema sa balat, mga infection sa balat, no? Pwedeng dermatitis, eczema, at kung ano-ano pa. Pero yung STD, sa salitang sexually transmitted diseases, ito yung nakukuha sa pagtatalig. Doc, eto na ang hinihintay ko rin, syempre, ang iyong mga special memories sa iyong mga Yeah. special na pasyente. Okay. Alam mo, pag-usapan muna natin kasi meron akong gusto idagdag eh. Kasi yung makakalimutin, saka ulyanin, magkaiba yan. Ah. Ang makakalimutin, halimbawa niya, nagsusot ako ng salamin, no, sa mata at linapag ko rito. Tapos pagpunta ko ng comfort room, pagbalik ko, hinahanap ko yung salamin ko. Saan ko ba linagay? Ibig sabihin yun, makakalimutin. Naalala ko kasi na nagsasalamin pa ako. Pero pag sabi ulyanin, tinanggal niya yung salamin niya, pumunta ng isang lugar at pagbalik, hirap na makita yung mga tao at saka magbasa ng dyaryo. Yung kaibigan niya pa nagsabi, "Oh, Gary, ba't hindi ka magsuot ng salamin? Nagsasalamin ba ako?" That is ulyanin. Ngayon, para ma-differentiate natin, ito na yung sa pasyente ko. Paano natin ma-differentiate yung makakalimutin saka yung ulyanin? Okay, makakalimutin, meron akong pasyente, mag-asawa. Pumunta sila sa isang mall. Yung lalaki, gusto niyang pumunta sa bookstore. Yung babae naman, sabi niya, "O sige, honey, diyan ka na lang sa bookstore. Dito ako sa may ladies wear." Di nung nandun siya sa bookstore, nakita siya ng kanyang kumpare. Sabi nung kumpare, "O pare, nasaan si Mrs.?" Ang sabi niya,
andito rin siya sa mall pero hindi ko maalala kung anong section siya nagpunta. Ganon? Ibig sabihin nun, makakalimutin. Forgetfulness. Pero ito naman naman, sinadya lang yun. hindi, forgetfulness ang tawag. Dahil naalala niya, nandun si Mrs. Pero hindi lang niya maalala kung saan nagpunta. Pero itong isang kaso naman, ganun din, nagpunta sa bookstore yung lalaki, yung babae naman, nandun sa ladies wear. So nakita siya ngayon yung lalaki, nandun sa bookstore, nagbabasa ng libro. May lumapit sa kanya, sabi niya, "Uy, sir, kumusta na kayo? Nasaan si Mrs.?" Sabi ni sir, "Bakit? May asawa ba ako?" Ayan ang sinasabi ko. Ang ibig sabihin yan, ano tawag yan? Kasi yung isa makakalimutin, di ba? Itong isa, Denial King. hindi, sinungaling. Ay, Okay? So, oo yun nga. ang difference ng sinungaling, makakalimutin, sa ulyanin.